Atin po ngayong topic ay ang pagsisinungaling na naman ni Sarah Lustay. Alam niyo ba mga kaibigan na nahuli na naman po si Sarah Lustay, paulit-ulit po na pagsisinungaling ang kanyang ginagawa, no? So, mga kaibigan, no, paulit-ulit na pagsisinungaling ang ginagawa ni Sarah Lustay. Talagang hindi na siya nadala. Talagang ang pagsisinungaling ay talagang parang ano na sa kanya, embedded na sa kanyang system ang pagsisinungaling na para bang siya ay mawawalan ng hininga kapag hindi siya nagsinungaling. Talagang embedded na sa kanyang sistema ang pagsisinungaling, no? Kaibigan, ala, ano sabi sandali, sabi sa Bible, may sinasabi pala sa Bible, no? Natin guys yung sinasabi sa Biblia. May sinasabi ang Bible patungkol sa pagsisinungaling tingnan nyo guys yan natin tingnan natin. Who is the yan. May sinasabi ang okay. Yan na guys, no? Eto na. Matthew. Sabi po sa Matthew, no? Okay. Okay, tingnan natin Okay. Tingnan natin. Sinasabi dito. Okay. Tingnan natin. Tungkol ito sa pagsisinungaling. Yan. Pagsisinungaling. Yan. Okay. Who is the father of lies? Satan. The Bible calls Satan the father of lies. That means he's pretty good at it. He lies to you not just to knock you down, but to keep you down. So mga kaibigan, malinaw the father of lies is Satan. So kapag ikaw ay sanay na sa pagsisinungaling, ang ibig sabihin ito, mukhang ang tatay mo yata ay si Satan. Yan po mga kaibigan, no? Nagsisinungaling si Sarah Piatos with a straight face and confidence. Ay, nakukorek ka dyan. Ibig sabihin lang yan, sanay na sanay siyang magsinungaling. Talagang alam mo yung tao na dahil sobrang sanay na sa pagsisinungaling ay normal na lang sa kanya. Confident, no? Confidently, no? Siya ay nakakapagsabi ng kasinungalingan confidently dahil ang kanyang tatay ay si Satanas. Diba? Kasi kapag mahilig kang magsinungaling, yun na yun, no? Munoz Vlog, PBBM. Maraming salamat sa iyo, Munoz Vlog, no? So, yan ang pag-uusapan natin ngayon, yung paulit-ulit na kasinungalingan ni Sara Duterte. So, ipapanood ko sa inyo mga kaibigan, no? Yung video na dito sa video na ito mga kaibigan, paulit-ulit ang kanyang pagsisinungaling, no? Okay, papanood ko sa inyo para makita nyo kung ano yung ibig kong sabihin na siya ay nagsisinungaling, no? Okay, papanood ko sa inyo. Okay. Dali papanood ko sa inyo. Okay. Sanay na sanay siya sa pagsisinungaling. Okay. Okay, tingnan nyo Okay. Eto siya. Eto siya. Talaga ba? Sabi niya. I never said Marcos resign. Talaga ba? I never said Marcos resign. Ano to? Bakit ba kailangan resign? I never said. Dali
Sabi niya, I never said Marcos resign. Hindi daw niya sinabi, hindi daw niya sinabi na Marcos resign. Tandaan niyo ha, I never said Marcos resign. Yan ang sabi niya. So tingnan natin ha. I never said Marcos resign. Oh, talaga ba? Sino kaya to? Ito? Bakit ba kailangan resign? Dahil hindi mo pinapakita sa taong bayan na maayos kang mag-isip at kaya mo ang mamuno. At ito pa, sino kaya ito? Mundo pa rin? Wait lang. Oh, pa-resign na nato na si Marcos. O, diba? Paparesign daw nila si Marcos. Bago natin siya pagbitiwin sa pwesto, pag-usapan muna natin kung ano ang kanyang ginawa. Ito pa. Sino yan? Ba ikaw yan? Tumulito ka rin. Alam ko, naiintindihan ko, tayong lahat gusto natin mapalayas BBM sa pwesto. Kasi wala tayong nakikita pagbabago o pagtutuloy ng pagbabago na nasimulan ni dating Pangulong Duterte. Wala na rason bakit natin siya pinuto. Pero kahit man mapalayas natin, ang ating na presidente natin, hindi natin mapapabalik si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At ito pa, sino kaya ito? Mundo pa rin? Meron tayong galit at meron tayong kagustuhan na palayasin o patalsigin ang ating presidente. Tama! Ano ba, Inday? Ang naniniwala naman sa'yo, yung mga bubok ng mga nagkapalo sa'yo. Pero wala ka nang mabubudin ang mga matitinong Pilipino. Wala na talaga. Napakasinungaling mo. Number one kang sinungaling. Alam mo, sa totoo lang, nagtataka ako, paano na napagtsatsagaan ka ng iyong mga followers. Super sinungaling mo, Inday Lustay. Sinungaling. I never said Marcos resign. Oh, talaga? Di ba? I never said Marcos resign. Tapos, pinakita ko yung video, no? Pinaparesign niya si Marcos. Sinungaling. Siguro mga kaibigan, kung totoo lang si Pinocchio, kung totoo lang yung sinasabi, yung kwento sa Pinocchio, na kapag nagsisinungaling ay mahaba ang ilong, marahil ang ilong ni Sara Duterte ngayon ay nag-a-around the world na sa sobrang kasinungalingan. Ba? Wala na siyang kahihiyan, mga kaibigan. Hindi na siya marunong mahiya. Parang, minsan tuloy naisip ko, no, hindi ba siya nahiya sa kanyang mga anak? May mga anak siya eh. Maliit pa yung mga anak niya. Hindi kaya siya nahihiya? Kasi alam mo, guys, no, nakakahiya eh. Nakakahiya sa kanyang mga anak na hindi man lang siya maipagmamalaki. Yung mga anak niyan, hindi sa kanya magiging proud. Yung mga anak niya. Dahil ito, sinungaling siya. Ang pagsisinungaling sa kanya ay para na lang humihinga. Normal. Normal na lang ang pagsisinungaling kay Inday Lustay. Kita mo, I never said BBM resign. Never daw niya sinabi na mag-resign si PBBM. Pero nakita niyo yung video, no? Ang dami nun. Puro, pinagre-resign niya si PBBM. Ano yun? Multo siya? Ano yun? Kamukha niya lang yun? Ibang tao ba yun na nagmaskara? Nagmaskara lang na kunwari siya. Alam niyo si Inday Lustay, talagang hindi lang siya masiba sa pera, hindi lang siya magna, kundi ganun pa at may amnesia.
mukhang nakakalimutan na niya eh. Yung mga sinasabi niya eh, mukhang wala na talaga sa hulog. Nakakalimutan na niya talaga yung mga pinagsasabi niya. Na eto nga, dahil tingin ko sa kanya, pag nagsasalita siya, hindi niya iniisip eh. Hindi niya iniisip yung sinasabi niya. At hindi niya nare-recall yung mga pinagsasabi niya noon. Kaya palagi siyang nasusunog. Palagi na lang siyang, yung kanyang sinasabi ay talaga namang naglalaban. May Inday Lustay na hindi daw siya nagsasabing BBM resign. Pagkatapos ang daming video lumalabas, pinaparesign niya si PBBM. Tapos meron pang, kita niyo yung meron pang, di ba, nag-threat siya sa Pangulo. Tandaan niyo rin ito kasi nungalingan niya. Nag-threat siya sa Pangulo na, ang sabi niya, kumausap na daw siya ng tao. Ipatsugi daw si ganito, si PBBM, si Elisa, ipatsugi daw si SMR. Pagkatapos, kinabukasan, tinanong ulit siya, BP, nagsisisi ba kayo sa inyong nasabi sa press ko na pinagbantaan yung Pangulo, ganyan? Ano sabi niya? Hindi daw siya nagsisisi. Wala daw siyang pinagsisihan sa lahat ng mga nasabi niya. Pagkatapos, mga ilang buwan, nag-press con, anong sabi niya? Wala akong sinasabing assassin. Wala akong sinasabing may mga death threat. Sila lang nagsasabi niyan. Ay, naku. Baliw ang bubok. Hindi ako makapagsalita ng ano eh, kasi baka mamaya maano tayo, ma-community guidelines eh, no? Grabe. Sinungaling na, makakalimutin pa, parang may Alzheimer's. Hindi mo malaman. Ay, my God, 46 years old lang. Tapos ganyan na yung kanyang ganyan yung kanyang mental. Yung memory niya ganyan na. 46 lang yan. Oh my goodness. Wala pang ang 46 yata yan eh. Sandali, tingnan natin kung ilang taon na si Sara Duterte. Check natin para hindi tayo magkamali. Ilang taon age of Sara Duterte. Sara Duterte. 47. 47 lang. May gulay. 47 lang yan, ha? Pero kita mo naman, lutang na lutang na. Ano ba? Nag-fentanyl din ba yan? Nag-wake and bake din ba? Bakit ganyan kalutang? Tapos makakalimutin na para bang may Alzheimer's disease. 47 years old, may gulay. Ako, yan yung age ko, 47 years old, nung nagtuturo pa ako ng preschool, nursery, kinder, prep. Yan yung age ko, 47 years old. Naghahabol-habol ako sa akin mga nursery kapag oras ng recess, oras ng snack time, playtime. Habol-habol ako sa kanila, nakikipaglaro din ako. Maayos pa yung utak ko. At 47 years old, maayos pa ang utak ko. Matalas pa ang aking memory. Pero itong si Inday Lustay, lahat na nakakalimutan niya. Biruin mo pati yung, di ba, na-recall natin, pati yung pagtitreat niya sa Pangulo. Ano sabi niya noon? Wala akong sinasabing ganyan. Hindi ako nagtitreat. Wala akong ganyan sinasabi. Di ba? May Alzheimer's. Hindi natin alam kung sinasadya niya o talagang may Alzheimer's disease or talagang makakalimutin, no? May insomnia. Insomnia tuloy sa pagtulog yun. Makakalimutin or talagang may amnesia na. Hindi natin alam kung ano ba yun.
Di ba pati nga yung bloodbath niya, I want a bloodbath, pagkatapos later on, ginawa niya ang lahat ng paraan para yung kanyang impeachment ay ma-archive. So si Sara Duterte, yung isang klase ng tao na walang paninindigan. Pag may sinabi siya ngayon, bukas iba na. Parang tatay niya. The same, exactly, tatay niya. May sinabi ngayon, bukas iba na. Walang paninindigan. Yan ang mga tao na hindi pwedeng mamuno sa bansa. Mga tao na walang paninindigan. Wala kang aasahan dyan. Walang paninindigan at walang tapang. Tinanong siya patungkol sa West Philippine Sea, yung panibagong ng pambubuli ng China, panibagong incident ng pambubuli ng China. Hindi na naman niya sinagot ng diretsa. Pinaiba-iba niya para ma-divert yung yung atensyon at hindi siya tanungin patungkol doon sa kung ano ba ang kanyang masasabi. 'Di ba? As a Filipino citizen, pag tinanong ka, anong masasabi mo tungkol dito sa pambubuli ng China? Simple lang. Aba, kinukundin ako yan. Ako'y nagagalit. Dahil ganito, ganyan, ganyan. Pero siya, wala. Hindi siya nag-no comment, pero iniba niya yung usapan. Inano niya, dinivert niya. Doon pa rin sa issue ng West Philippine Sea, pero dinivert niya. Hindi niya sinagot yung katanungan kung ano ba ang kanyang masasabi tungkol sa pambubuli ng China. So doon natin makikita, si Sara Duterte, bukod sa ganito, bukod sa ganyan, may Alzheimer's pa, may amnesia, at hindi pa, walang paninindigan. Kaya mga ganyang klaseng tao, walang puwang sa gobyerno ng Pilipinas. Walang puwang para maging presidente someday. Real talk lang tayo dito. Real talk only. Diba? So, yan po mga kaibigan, no? Kitang-kita natin yung ginagawa ni Sara Duterte ngayon. Para bang ginagawa niya mga bugok yung mga Pilipino. Sanay na sanay kasi siya na yung kanyang mga alipores, yung kanyang mga followers ay mga bugok. So, ang akala niya siguro lahat ng Pilipino bugok din. Diba? Ipalabas ko ulit sa inyo yung maiksing video na to para makita yung mga ngayon lang dumating. Tingnan nyo kung gaano kasinungaling. Dali. Tingnan nyo kung gaano kasinungaling si Lukring. Tingnan nyo kung gaano siya kasinungaling. I never said. Talaga ba? I never said Marcos resign. Tingnan nyo yung mga sinasabi niya dito tingnan nyo. Puro kasinungalingan. I never said Marcos resign. Talaga ba? Sino kaya to? To? Bakit ba kailangan resign? Dahil hindi mo pinapakita sa taong bayan na maayos kang mag-isip at kaya mo ang mamuno. At ito pa, sino kaya ito? Multo pa rin? Wait lang. Pa-resign na nato na si Marcos, ma'am. Pero, bago natin Saglit. Habang, sabi niya, pa-resign muna natin si Marcos, ma'am. Habang yung kanyang mga alipores ay nagchichan, tuwang-tuwa siya. Ay, magiging pangulo na ako. Magiging presidente na ako. Assuming hindi ka magiging presidente kahit kailan, hindi ka magiging presidente. Hindi. din siya pagbitiwin sa pwesto, pag-usapan muna natin kung ano ang kanyang ginawa. Ito ba?
Sino yan? Diba ikaw yan? Tumulto ka rin. Alam ko, naiintindihan ko. Tayong lahat, gusto natin mapalayas BBM sa pwesto. Kasi wala tayong nakikita. Pagbabago, pagtutuloy niyang pagbabago na nasimulan ay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wala na rason kung bakit natin siya binuto. Pero kahit man mapalayas natin, ang ating na presidente natin, hindi natin mapapabalik si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At ito pa, sino kaya ito? Multo pa rin? Meron tayong galit at meron tayong kagustuhan na palayasin ang